Ang nangyari sa nakaraang chapter ay nagpatuloy ang tapatan nila Mash at Levis. Napikon si Levis sa pinapakitang pagkakaibigan ni Mash at Dot. Dahil doon, ginamit na niya ang pangalawa niyang magic wand at kinastang magnets lightning balls. Ang mga bolang iyon ay kapag nadikitan si Mash ay magsasanhi ng high voltage shock. Sinubukang takbuhan niya ng ating bida ngunit lagi lang siyang naaabutan nun. Di nagtagal, may naisip na paraan si Mash upang mapigilan yun. Ginamit niya ang kanyang sapatos upang saluin ang mga bola at sa pamamagitan nun ay hinamertos niya ito ng may pambihirang lakas. Dahil doon ay na-impress itong si Levis na naisip yun ni Mash kaya napagdesisyon na niya nang gamitin ang kanyang second magic. Ginamit niya ang Magnets Lightning Second Invariable Railgun. Ang railgun na iyon ay may kakayahang magpalabas ng isang makapangyarihang energy blast na nagtatravel ng 8,000 km per hour. Ginamit iyon ni Levis upang patayin si Mash pero dahil sa pambihirang iron wand ng ating bida ay nagawa niya iyon ng paraan. Gamit ang wand ay hinulman nito ang isang baseball bat at pinagahampas ang mga projectiles na pinapalabas ng railgun na iyon. Di nagtagal ay nagawa niyang matamaan ng railgun gamit ang sariling atake nun. Sa huli, nalapitang muli ng ating bida si Levis at nagbigay ito ng solid na suntok sa kanyang muka. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga recap series tungkol sa muscle, magic and muscles na may halong Harry Potter at One Punch Man ang kwento. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout nga din pala sa mga katropahan natin sa FB group. Join na at salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakapanabik na istorya ni Mash sa loob ng mundong puno ng mahika, bumalik tayo sa paglanding ng atake niya kay Levis. Pagtalsik ni Levis ay napikon na ito lalo at sinabi na basura si Mash. Nag-alabis mode na rin ito at pinalabas naman ang kanyang third line at sinabi na hindi niya matatanggap ang isang tangang patawa na kagaya ni Mash. Hindi makapaniwala doon si Dot habang nagtatransform ito. Tinanong naman ni Mash kung ang bumabalot ba kay Levis ay Iron Sand. Sinamon ni Levis ang god ng kanyang wand na si Adamas, ang god of magnetism, at ginamit nito ang armored murder form. Nagulat doon si Dot at sinabi nito ni Levis na imposible siyang matatalo ni Mash. Nagkaroon ng North Polarity ang kamay nito habang ang mukha naman ni Mash ay nagkaroon ng South Polarity. Dahil doon, pagkas ni Levis ng attract ay malakas na tumama ang kanyang kamao sa mukha ng ating bida. Napangisi ito habang sinusubukan naman ni Mash na counter attack. Pagsapak niya ay biglang dumulas lang ang kanyang kamay sa mukha ni Levis na nagpataka dito. Pinaliwanag ni Levis na ang armor niya ay nag-shift mag-isa ng magnetic pole para ma-attract at ma-repel ang kalaban nito. Kaya bilang resulta, ang mga atake niya ay hindi sasablay at kakibat nun ay hindi siya maaaring saktan. Hindi daw iyon isang laban kundi isang onslaught, isang pagpapakita ng pag-overpower ng malakas sa mahina. Pinaulan na niya si Mash ng mga suntok na hindi nagmimintis kaya tila na paglalaruan ng ating bida. Sinubukang sumapak muli ni Mash pero dumulas lang ulit iyon. Sumigaw itong si Levis at sinabi na hindi mananalo si Mash laban sa summons dahil ibang level ang kapangyarihan nito. Ang magnetic force ng armor na iyon ay ilang beses na mas malakas kaysa sa karamihan ng magic kaya hindi niya daw iyon masisira at dahil doon ay hindi niya daw ito matatalo. Habang sinasapak sa mukha si Mash ay sinabi ni Levis na kaya manatili na lang ito kung saan pwede siyang bugbugin hanggang mamatay. Habang patuloy na nagpapaulan ng atake ay iniisip ni Levis ay kinakailangan niyang manalo. Wala siyang pake kung ano ang kailangan niyang gawin basta't manalo siya. Habang sinasabi niya iyon ay ipinakita dito ang kanyang nakaraan. Sinabi ng tatay niya na silang dalawa ng kapatid niya ay nakahandang tumayo sa tuktok ng mundong iyon at gamitin daw nila ang anumang paraan na kinakailangan upang manatili ang kanilang posisyon bilang pinakamahusay. Ipinaliwanag dito ni Levis na ang tatay nila ay ang kumokontrol sa bansang iyon. Siya ang laging nasa tuktok ng lahat at silang kambal niyang anak daw ay tila inatasan na magkaroon ng mataas na posisyon pagkapanganak pa lang nila. Nakatanggap daw sila ng pinakamahusay na edukasyon mula sa mga magagaling na guro. At ang kanilang curriculum daw ay kasama ang theoretical at practical magic, governing at statesmanship. Pinagsikapan niya raw ng gusto na maunawaan ang lahat ng iyon dahil ang pagkabigo na hindi maging higit sa pinakamahusay ang magawa niya ay nangangahulugan ng parusa. Gayunpaman, hindi daw siya kailanman maaaring maging pinakamahusay dahil sa kanyang kapatid. Ang kanyang nakakatandang kapatid daw ay mas mahusay sa lahat ng bagay kaysa sa kanya kaya bilang resulta ay palagi siyang pinarurusahan. Kada peklat daw sa kanyang katawan ay pinalalim ang kanyang pagkagalit sa kanyang kapatid. Naging abala siya sa pag-iisip kung paano niya tatalunin ang kanyang kapatid para lang maiwasan ng sakit. Lumalabas na hindi niya na daw pala kailangang paghirapan pa iyon dahil sa bandang huli, nagbago ang sitwasyon nilang dalawa at ang kanyang kapatid ang siyang naparusahan na dating nakalaan para sa kanya. Sinabi daw nito sa kanya ay dahil iyon sa mahina siya.
Pero malakas daw itong si Levis kaya wag daw itong maging kagaya niya at gawin daw nito iyon para sa kanilang dalawa. Matapos daw noon ay unti-unting nawala ang kalusugan ng kapatid niya at hindi niya natiis ang makita ay yung pahina ng pahina. Kahit na alam niya daw ang katotohanan na natalo ito para sa kanyang kapakanan, ay masyado itong natakot para ipaglaban niyon sa tatay nila. Iginiit nito sa kokote niya na siya ay mahina. Ayun daw ang tunay na rason kung bakit niya kinakailangan gamitin ang lahat ng kanyang magagawa at magagamit upang patuloy na manalo. Kung hindi ka daw makatayo sa tuktok, ikaw daw ay magagamit, maaabuso at maapak-apakan. Kapag hindi mo kayang manalo ay iyon na ang katapusan mo. Ang manalo lang daw ang nagtutulak sa kanya at wala nang ibang ambisyon ng iba ang maaaring ihambing doon. Kahit nasugatan daw at nagdurugo ay gagamitin niya ang kahit anumang paraan. Anumang bagay kung ang ibig sabihin daw noon ay hindi siya matatalo. Lumalabas na ginagawa niya ang lahat ng iyon para sa kanyang kambal. Pagkasuntok ni Levis ay nagawa na iyong sabayan ni Mash ng sarili niyang suntok. Dahil sa impact ng suntok nilang dalawa ay nabasag ang armor ni Levis pati ang kamao nito ay napuruhan. Nagulat ito sa nangyari at napansin ni Dot na tiniming ng ating bida ang atake nito para kumonekta sa atake ng kalaban niya. Nung sinubukan ulit ni Levis na umatake ay nagawa ulit yung sabayan ni Mash na nagsanhi ng pagkabasag ng kanyang armor at pagkasugat ng isa niya pang kamay. Unti-unting nabasag ang armor ni Levis habang patuloy itong nakikipaglaban. Nagkomento ito na ang mga taong tulad ni Mash ay nakakadiri para sa kanya. Ang mga tao na nagsasalita na para bang ang mundo ay isang magandang lugar. Pero sa uli ay naknowledge niya na si Mash at sinabi na gayon pa man ay sapat na ang lakas nito upang magawa iyon. Nagpasalamat naman ang ating bida at pumorma na silang dalawa para sa kanilang pantapos na atake. Sa uli, nagheadbata ng dalawa na nagsanhi ng pagkabasag ng natitirang armor ni Levis dahil sa impact nun. Tumalsik si Levis sa lakas ng noo ni Mash at sa isip nito ay nanghingi ito ng sorry sa kanyang kapatid. Hindi niya daw kinayang manalo kaya nasayang lang sa kanya ang kabaitan nun. Sinabi niya na isa siyang mahina at madaya at isa raw siyang failure. Wala na daw saysay ang mabuhay kung hindi niya kayang maabot ang tuktok. Sinabi ni Mash sa kanya na kung patuloy itong manloloko at manggagamit ng tao, ay magiging mag-isa ito sa buhay niya. Gayunpaman, nire-respeto daw ni Mash kung gaano niya kagustong manalo. Habang nakapikit ay inaalala ni Levis ang mga salita ng kanyang tatay. Tatayo daw ito sa tuktok ng mundo at alisin daw nito ang kahit anong bahid ng kahinaan at gamitin ang lahat ng kapangyarihan niya. Ipinakita din dito kung paano siya nasugatan sa kanyang mata at lumalabas sa tatay niya rin ang may kagagawan nun. Nanghingi siya ng tawad at sinabi na susubukan niyang maging mas magaling sa susunod. Matapos yun, kinamusta siya ng kanyang kapatid kung okay lang ba siya at sinabi na kailangan niya lang daw na gawin ang mga pinapagawa sa kanila ng kagaya ng gusto ng tatay nila. Sinabi naman ng kapatid niya na tigilan niya na iyon at hindi niya iyon kasalanan. Kinomfort siya nito at sinabi na ginawa daw niya ang lahat ng makakaya niya. Matapos yun, sa kaisip-isipan niya ay sinabihan niya iyon na manahimik na. Sinabihan niya rin si Mash na manahimik na. Mukhang hindi naman daw ugali ni Levis ang maging direct. Pinaliwanag ni Levis na natalo nga siya ni Mash pero wag daw itong yumabang. Hindi naman daw iyon sinusubukang gawin ni Mash. Ang susunod daw na kakalabanin nito ay si Domina at wala daw itong tsansa na manalo doon. Inhuman daw iyon si Domina at nakita niya na daw ng harapan na mas malakas pa iyon sa Divine Visionaries. Dahil doon, nagulat si Dot. Pinaliwanag ni Levis na matagal na panahon na ang nakalipas, may isang tao na dumurog sa isa sa mga Divine Visionaries at sa sobrang lubhanon ay wala ng pag-asa para sa kanya. Sinabi nila na si Domina ang may kagagawan nun at dagdag pa dito ay bata pa lang siya nung mga panahon na iyon. At mas masahol pa daw doon, may kapangyarihan niyon ng isang literal na god na nasa likod niya. Iyon daw ang mismong dahilan kung bakit ang magic ay sinasamba bilang divine. Habang patuloy na nagpapaliwanag ay may napansin si Levis. Lumalabas na umalis sa si Mash kaya natameme siya doon. Lumipat naman ang eksena sa base ni Innocent Zero. Ipinakita dito si Innocent Zero na patuloy na nire-reconfigure ang kanyang katawan at habang nangyayari iyon ay iniisip niya na dapat sa mga oras na iyon ay malapit nang makuha ni Domina ang Wand of Beginnings. Sinabi nito na sa lahat ng kanyang mga anak, ang mga katangiang taglay ni Domina ang nagsasanhi ng pagiging pinakamalakas na magic user nito sa kanila. Hanggang saan daw kaya ang maaabot ng isang inferior na walang magic na gaya ni Mash laban kay Domina. Naintriga siya habang iniisip iyon at sinabi na mukhang magiging masaya ang mangyayari. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Mash na nakarating na sa isang mahabang tulay kung saan nasa dulo ng tulay na iyon si Domina. Nakita na daw ng ating bida ang Big Boss. Sinabi naman ni Domina na matagal na siyang naghihintay at walang saysay daw ang lahat ng iyon kung hindi niya matatalo si Mash. Ipinakita dito ang mga nanonood na estudyante at kasama ron si Finn. Binalikan nito ang mga napagdaanan ni Mash at sinabi sa isip niya na mahaba na ang nilakbay nila para mapunta doon.
pero alam niyang mananalo ang ating bida. Agad na tumakbo ng mabilis si Mash papunta kay Domina, pero sinira ni Domina ang tulay na nagsanhi ng paglaglag ni Mash doon. Nawasak na ang tulay at tuluyan ang nalaglag si Mash na nagsanhi ng pagkabahala ni Finn. Sinabi naman ni Domina na paalam sa kanyang kawawang depektibong kapatid na walang magic. Sa isip ni Finn ay sinabi niya na ang pit na iyon ay parang abyss. Nung iniisip niya na hindi na magagawang makaligtas ni Mash doon ay bigla siyang may narinig. Narinig niya ang pagbaon ng isang bagay sa pader paunti-unti at di nagtagal ay nagpatuloy iyon. Lumalabas sa si Mash iyon na umaakyat sa pamamagitan ng pagbaon ng kanyang mga paa sa pader. Hindi naman iyon inaasahan ni Domina habang natameme naman si Finn at naisip na kaya niya nga namang gawin iyon. Habang magkaharap ang magkapatid ay binalot ang lugar ng intensity. Trinashtalk ni Mash si Domina at sinabi na kung ayun na daw ba ang kayang gawin ng magic niya. Napangisi naman si Domina at sinabi na sigit magsalita lang si Mash at patatahimikin niya daw ito. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, sino kaya ang mas malakas? Ang mas bata o ang kuya? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga recaps, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos. Oni-chan?